Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong makakasama sa Birador, Birada Aguila. Ako po ang inyong host, Brothers Travelers Danchan. Ang political analyst ng bayan, Badong Aratilis po. Ang political analyst at political marites ng Bansang Pilipinas, Pambansang Loyal o KPL. Ang political vlogger, VMAR Channel, ang pambansang Sausawero. Bisdak, ikaw na. Bisdak, isa ho sa pinaka mahusay na political vlogger, ang Bisdakeros ng Bayan, Bisdak Pilipinas. Hello, soundcheck guys. Hindi nyo narinig. Ito, Bisdak na. Ang Bisdak Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat. Yun. Magandang hapon sa lahat ng ating mga nanonood ngayon sa live. Okay. At nako, mainit na usapin ho ang ating mga pag-uusapan ngayon. Kasama ho natin ang mga ka-partners ho natin, mga Birador, Birada dito po sa Sunshine DZAR Sunshine News Channel. Okay, mga kabayan, pag-usapan ho natin ng reconciliation ni BBM sa mga Duterte. Oo. At ang sabi dito, the statement ni Bongbong Marcos, ako ayoko ng gulo eh. Gusto ko makisama sa lahat at mas mabuti yan. Marami na akong kaaway. Ayoko na ng dagdag, ang kailangan ko ay kaibigan. Ang habol ko ay katatagan at kapayapaan para magawa natin ang ating trabaho. Kaya bukas ako sa anumang paraan ng pagtutulungan kahit hindi tayo nagkakasundo sa palisiya. Ngunit mga kababayan, mga ka-partners, nagbigay po ng pahayag si Senator Bongo at sinabi niya, kung gusto nyo ng reconciliation, pabalikin nyo muna si Tatay Digong kasi siya naman po ang dapat kausapin. Siya, yung Elder Duterte, siya po ang nagseserbisyo sa ating mga kababayan noong nakaraang 6 na taon. I cannot speak in behalf sa pamilya, pero kung meron man po may personal na posisyon, is importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At ang unang hakbang dyan, pauwiin si Tatay Digong. At kasama po dito si Senator Bato de Rosa ang kanya hong komento. At sinabi niya po dito, dahil sa lalim ng sugat na kanilang idinulot sa amin, sa tingin ko ang talagang kailangan ay extreme sincerity. Hindi lang basta salita. Dahil sabi ko nga, may karanasan na kami sa kanya. Matatandaan na sinabi po ni BP Sara sa isang press briefing conference noong Pebrero 2025 kung posibleng magkasundo pa sila ulit ni Marcos Jr. Sinabi niya, naniniwala akong umabot na kami sa puntong wala nang balikan. Mga ka-partners, kasama nating mga Birador, Birada, at ano ang masasabi nyo rito sa pahayag na reconciliation ni Ferdinand Bongbong Marcos? Ako sangayon ako doon sa sinabi ni Senator Bongo, kapartner Danchan o Brothers Traveler. Itong kung gusto talaga nila makipag-reconcile sa mga Duterte, itong si Marcos, President Marcos, pauwiin muna o ibalik muna ang dating pangulo dito sa ating bansa. At dito na lang ipagpatuloy itong mga aligasyon sa kanya tungkol sa di umano'y war on drug. Sir Badong? Walang problema sa reconciliation, no? Okay naman yan, bati-bati lang. Kaya lang, nakikita po natin itong gobyerno na to sa pamumuno po ng ating presidente, BBM. Marami na pong masyadong nasabi, no? Marami pong sinasabi na wala pong katumbas na aksyon, no? Ang gusto po nating makita rito, reconciliation, ano naman yung ino-offer niya na para dito na magkasundo, kasi madaling sabihin na ayaw niya ng gulo, no? Gusto niya makipag-reconcile. Ang problema ko kasi dito, nagsasalita si BBM, si President BBM sa isang banda, nagsasalita siya ng gusto niya makipag-reconciliation,
gusto niya makapagbati sa mga Duterte, pero sa isang banda naman, naroon si Tatay Digong nakakulong sa The Hague, Netherlands. Sa isang banda naman, narito si BP Sara ay haharap sa isang impeachment trial. So hindi natin nakita, tapos kinabukasan lang, buhat nung sinabi yan ni BBM, ay yung kanyang mahusay na si Auntie Claire, no? Yung kanyang unofficial na tagapagsalita ng palasyo, si Auntie Claire Castro, parang kinukontra kagad, no? Yung hindi lang naman daw para sa mga Duterte itong rekonselyasyon na to. Kaya nakakalito yung sinasabi ng Pangulo, iba yung nakikita ng mga tao. Ang gusto siguro natin, yung konkretong aksyon mula sa administrasyon na to, ano yung ipapakita nyo, ano yung gusto nyong gawin para magkaroon talaga ng reconciliation sa mga Duterte. Kasi kaming mga supporter ni Pangulong Duterte at ni BP Sara, bukas kami dyan. Pero hindi uubra na hanggang salita lang. Dapat makita namin na sincero yung aksyon na to. Sir BMR, ano naman ang inyong pong makokomento? Ayan mga kapartner, ang akin lang po rito makokomento ay simple lang. Katulad nga po ng simpleng salita, mukhang simpleng pambubudol na naman ito. Di umano kasi kung titingnan natin, diretsahan na po tayo rito. Bibirahin na po natin. Kasi po, Birahin mo na, tol. marami kasi. Hindi. Kasi dito. Nakakaano na kasi, nakakaumay na yung mga mababangon niyang mga litanya ba? Iyon. Oh. Yan nga yung natin, problema natin dito kay President Marcos, para bang sinasanay niya, tinatansya niya at tinitimpla niya yung reaksyon ng taong bayan. Abay, hindi na yun obra. Kasi nga, nagpakita na po ng totoong prinsipyo ang taong bayan sa pamamagitan nitong nagdaang halalan. Kung kaya't makikita naman ang number 1 na Cebu, atin lang po ritong mahagip yung Cebu. Yan po kasi ang pinuntahan talaga ng napakaraming mga kung ano-ano dyan ni Marcos. Lalo na yung 20 pesos na per kilo ng bugas. At yun nga, parang naging pangako lang at pambubudo lang din dahil mukhang doon lang sa Cebu. Bakit? Yung taga Maynila ba? Taga Luzon ba? Taga Mindanao ba? Hindi ba nangangailangan ng 20 pesos na per kilo ng bugas? So ito yung aking masasabi. Simple lang, isang malawak na pambubudol na naman ito. Baka lang. Ang galing mo, tol, natumbok mo dyan. Bakit may baka? Bakit may baka? Hindi ka sigurado. Ako, brothers, travelers, ako naman, pag ako po'y natanong dyan, tungkol sa reconciliation ni President Bongbong Marcos. Ayun, Presidente daw, bawal tawaging Dayunyor dito. Baka may isang araw lang ako dito. Hanggang pilot episode na ako. O ganito po mga kababayan. Easy. Oo. Pambihira-birahin natin yan. Ayun na. Alam nyo, parang ano ba, away bata ba? Parang alam mo yung mga bata sa kalsada, no? Pagkatapos mambugbog yung isang bata sa kapwa niya bata, nabugbog niya ng tuluyan. Talagang inapirkat kung ano-ano pa. No, namaga yung mata, black eye ang mata, kaya naka-shades lagi. Si Dayon, ay, sorry ha. Sorry, pilot episode pa naman. Pagkatapos yung mambugbog, sabay sabi, "Oy, teka lang, nandito yung glove ko, bati tayo." Di ba? Parang ganun yung nangyayari kaya sa mga Duterte at Marcos. Pagkatapos siraan ng mga Marcoses, ang pamilyang Duterte, simula pa nung nakaupo sila, 3 years in the making yung paninira Hanggat sa dumating ang punto, dinala si Tatay Digong sa Netherlands, kinidnap pa ng kinidnap nila. Tapos si Inday Sara, pinapa-impeach. Kumbaga, na-damage na ng sobra-sobra mga kabisdak. Sobra na yung damage sa pamilyang Duterte at lumabas pa nga na lahat ng mga Duterte ay ipapa-aresto sa ICC. Pagkatapos ng senatorial election, namuntika na sila diretso kubita, ay hito, reconcile tayo, bati tayo. Parang itong ginagawa ni Bongbong Marcos, no, ay isang kaduwagan, isang pagiging weak leader at walang paninindigan at walang prinsipyo.
Eh di dapat nanindigan ka na lang na talagang galit ka sa mga Duterte, galit ka kay Tatay Digong. For galit life ka na, sa- for life. Nanindigan ka na lang at bakit pa makipagbati ka? Eh, hindi niya yata alam na ang mga Duterte ay taga Mindanao. Hindi ganun kadali sa mga Duterte na makipag-reconcile ng ganun na lang ho. Basta-basta pagkatapos, dinamage nila, demolish ang mga Duterte. Yun lang naman, easy lang kasi pilot episode pa to, baka bukas din ako makabalik. Kapartner ba, mga kapartner, ang sabi nga ng mga kababayan natin, mga nababasa kong post sa social media, no, nung matapos sabihin ni BP Inday yung bloodbath, biglang nagipag-reconcile. Ayun. Okay. Mga partner, at bago tayo pumalawig dyan sa mainit na usapin na Hindi, yan. dagdagan ko lang, isa na lang. Sige. Kasi si Senator Bato mismo nagsabi na merong ICC na narito sa sa Pilipinas. Pasay, sa Pilipinas. Oo. 'Di ba? Anong uri ng reconciliation? Naroon pa nga yung ating Tatay Digong, naroon pa nga sa Dahig. Eh biglang papasukan na tayo kagad ng panibagong dadakipin, no? Kasi Sino plano? plano talaga nila na dakipin yung mga natitira pang mga kaalyado ni Tatay Digong, particular sa PNP, no? Yung binanggit nga ni Senator Bato, talagang pati po yung mga retired Yung generals natin, no? Yung lumabas sa Oplan Horus. Hindi pa kaugnay, iba to. Iba pa yan. Iba na naman yun. Partner Badong, ito ba yung sinasabi niya na eto mga ICC nasa Pasay na nag-iimbestiga na tinanggi? Tinanggi ito tinanggi ng... Sino tumanggi? Tinanggi ni Ate Claire to, sinabi niya wala pa man. Pero si Conte inaamin niya. Ayan, Magkaiba sila. Yan yung problema kay Auntie Claire, eh. Mga kapartner, awat muna tayo bago natin ratratin at birahin lahat ng mga issue na ito. Hindi Ang sarap. Kailangan natin, meron po muna tayong i-emphasize po muna natin kung bakit po ba mayroon pong birada at bakit Ayun. episode na ganito. Marami Dito po muna kasing tayo. nagtataka sa ating mga Relax, viewers. partner, relax. Okay, Kalma. partner, brother Mainit, Traveler, paki-emphasize mo nga yan. Okay. Bakit Marami Brigada Aguila? Birada. Bakit Brigada Aguila? Okay, bakit Brigada Aguila? Birada. Kasi Birada ito, tayo, marami po ang nagtataka kung bakit Birada Aguila, hindi Brigada, Birada Aguila. Ito po ay ang kasing salitang birada, bumibira po ang birada sa mali sa gobyerno. Yun. Bumibira po ang birada. Yun. At ang agila ay simbolo po ng pandadagit sa mga kurap sa gobyerno. Sir Badong, ano masasabi mo dyan sa birada agila? Kaya nasabi mo na yung sa birada, no? Kaya na maagila, una, dahil sip-sip tayo kay BP Sara. Totoo yan. Hindi. Biro lang. Bukod sa pagiging sip-sip natin kay BP Sara, siyempre, symbolic yan, eh. Di ba? Agila ang ating pambansang ibon. Yun. Pinalitan na sa mga thunders na medyo mas may edad sa amin, inabutan nila Maya pa, eh. Maya, eh. Maya pa. Pipit pa. Hindi, Maya. Maya. Ngayon po ay Agila na. Na simbolo po talaga ng ng talagang katatagan, no? Sumisimbolo sa mga Pilipino. Kaya tayo gusto natin yung bira ng mga Pilipino, Birada Agila. Ako naman dyan, partner Badong, no? Sige. Ang aking masasabi tungkol dyan sa Birada Agila, kung bakit ito po ang ating napiling titulo ng ating programa, sapagkat ang prinsipyo at paninindigan ay bumibira doon sa mga tiwali sa gobyerno. At ang Agila naman ay simbolo po ito ng isang political will na pinangunahan ni Tatay Digong. Kaya po, Birada Agila. Yun. Birada Agila, para sa akin, mga partner, di ba ang talim ng kuko ng Agila? Aba, Di ba? oo, tama. Diba? Kung gaano katalim yung kuko ng Agila, ganun din katalim ang lumalabas ang banat natin sa birada. Yun. Sa akin naman, partner, ay Birada Agila kasi nga, bira lang tayo ng bira. Kaya bibirahin lahat ng mga, alam ho natin, salot sa lipunan. Ang daming salot sa lipunan ngayon. At ang nakalungkot, imbis sana yung bumibira, yung mga nasa mainstream media, mga journalist ko, no,
Wala na silang boses ngayon, kaya tayo na lang ang bibira. Bira na lang ng bira hanggat sa bahala na si Pastor Kibuloy sa atin. Hanggang sa... Okay, idagdag ko lang oo. Alam natin kung ano ang simbolo ng agila. Isa itong matapang, mataas lumipad, at wala ring kinakatakutan. Tayo ho rito sa Birada, magpapatuloy ang programa natin dito para bumira, uulitin ko, sa mga salot sa lipunan, CPP, NPA, NDF, at sa mga addict, drug lord, at sa lahat ng illegal. Anyway, mga partner, balikan na natin to. Napakasarap na talakayan, yung atin hong diskusyon. Dugtungan ka lang yung sinabi po ni partner Badong Aratilis. Tama yung sabi mo, partner, kapapasok lang na ito, etong si Conte. Conti utak. Sorry. Inamin niya, kasi yung isa, si Ate Claire, ayaw niyang aminin na wala pa namang kasiguraduhan yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Wala pang confirm yan. Pero itong yung abogado si Conte, kino-confirm niya na nagkaroon nga, at ang sabi sa pahayag niya, wala naman daw masama kung mag-imbestiga at magpapirma ng affidavit etong sa mga retiradong polis. Mga partner, ano masasabi niyo dyan? Walang masama kung kusa, di ba? Kung kusa na pumunta rin yung mga retired police at hindi kinumbinsi na sinabihan na makikipag-meeting. Tapos yan yung sinabi ni Senator Bato. Yan yung angal sa kanya ng mga retired officers na pagdating pala dun, pipilitin sila na papirmahin para idiin si Tatay Digong at saka to si Senator Bato. Kung hindi, sila mismo madidiin dito sa kaso sa ICC. So hindi po sige. Ito partner, dagdag ako partner na konti, partner. Sige, partner. Alam nyo, mga kabisdak, mga kapartner, iba yung lumalabas sa bunganga ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa mga ginagawa ho nila. Mantakin mo, makipag-reconcile ka. Bati-bati tayo. Ayaw ko ng gulo. Tapos, malaman-laman na natin na mismong si Kunti na, ayon kay Brothers Travelers, na inamin nandito yung mga representative ng International Criminal Court sa Pasay City para mag-conduct ng ganyang klaseng katrayduran sa taong bayan na mag-imbestiga. Tika, bakit ginawa ho nila ito sabay naman doon sa pinalabas ni President Bongbong Marcos na reconciliation di umano sa pamilyang Duterte? Kung ganon, maliwanag ho sa maraming Pilipino na yung pamilyang ito ay tatakpo talaga sa kanila ang sobrang kasinungalingan. Mga sinungaling. Kapag tiningnan nyo ho, sa 10 na sinasabi ng Pangulo natin, siguro 11. Hindi totoo doon, mga kabisdak. Sabi na eh. Hindi, kasi ganito yan. Ang ano ko dyan, ang opinion ko dyan, para mawala sa isip ng ating mga kababayan, sa ating lahat, itong usapin tungkol sa ICC, kasi nga, nandito sa ating bansa ngayon eh. Nagpapatuloy pa rin sila eh. Etong si Bongbong Marcos, ang sinasabi niya, makikipag-reconcile siya. Kaiba o kasalungat doon sa tunay na nangyayari. So, maniniwala ba tayo doon sa sinabi niyang makikipag-reconcile siya sa mga Duterte samantalang nariyan pa yung mga ICC? Diba, mga kapartner? Walang naniniwala dyan, Tol. Walang naniniwala dyan. Kahit isa, wala. Hindi, kung kredibilidad rin lang kay Ante Claire Castro at saka kay Senator Bato, araw-araw dito ko maniniwala kay Senator Bato. Naman. Siyempre. Diba? Siyempre. Iko-quote ko lang muna. Mas credible pa si BMR kaysa kay Atty. Claire. Mas credible pa si BMR dyan. Atty. Claire, di ba, Boss? Mga partner, ito iko-quote ko lang yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, walang kumbaga sinabi niya na kung gusto mo makipag-reconcile, pauwiin mo muna ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ito yung sinabi ni Claire. Ang sabi niya dito, kasi pagkatapos ito, isa sa mga kondisyon ni Senator Bato de la Rosa,
bukod doon sa pagpapauwi, paalisin at pigilan yung mga nasa Pasay. I-deport. Oo, Mga ICC, i-deport yung mga sinabi. Ito yung, ipasok lang natin ito. Ang sabi ni Claire Castro, walang obligasyon ang Pangulo na magpaalis ng sino man. Dito, even before sinabi ni Secretary Mulya, they are welcome dito. Welcome sila, pero hindi ibig sabihin na makikipag-cooperate ang gobyerno. Ang administrasyon, as of the moment, wala tayong verifikasyon regarding sa kwento ni Senator Bato. Ay i-verify niya muna kung totoo ang sinabi bago siya magbintang na mayroong ICC sa bansa. Partner, lilinawin ko muna bago ko ibigay sa inyo at ipasa sa inyo. Again, uulitin ko dito, ang sinasabi dito, wala daw kapangyarihan si Bongbong Marcos na magpaalis. Pero, i-quote ko lang, hindi ba meron ding isang vlogger dito na nagkomento si Bongbong Marcos? Ang sabi niya, hindi ba yung, ano ang pangalan ng vlogger, Father BMR, yung... Huwag mo nang i-promote, tol. Huwag mo nang i-promote, baka mag-subscribe pa. Baka sumikat. Hindi, Isang vlogger. Basta isang vlogger na lang. Yung vlogger na lang Vlogger yun. lang. Di ba nagkomento si Bongbong Marcos, sabi niya, dapat yan i-deport yan. Siya mismo ang nagsabi, di ba? Yung Russian. Okay. So ngayon, at Russian. tatandaan natin Russian sinabi ni American. Bongbong Marcos, in any ways, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. At sinabi rin ni Bongbong Rimulya, done deal na. Ngayon, may nag-verify na nandito. Anyway, ano masasabi niyo mga father dito na eto nga na sinasabi ni Claire Castro, ang linaw dito? Hindi, ganito. 'Di ba? Sinabi, ito yung tagatahol ng ng malaking bahay, partner no? Sinabi niya na wala daw karapatan o anuman, hindi pwede mag-atas ang Pangulo para paalisin ang ICC sa ating bansa. Paano naman yung sinabi ni Attorney Kopman, mga kapartner, na sinabi niya na nasa Palasyo Malacanang daw nakaupo ang prosecutor ng ICC? Paano yan? Ayan, may dadagdag ako dyan, partner PL, ito kasi parang nahiwagaan ako dahil may mga lumalabas na ngayon pa lang sila kakandak ng mga witnesses. Samantalang ito naman andun na si Tatay Digong, nakakulong na. Ano ang ibig sabihin nito? Totoo kaya yung mga witness na Kaya yan? pala humingi ng extension, no? Yun ang yun. Kaya nga, in connection din doon sa mga pronouncement ni President Marcos na gusto niyang makipag-reconcile, maliwanag na pambubudol lamang. Partner. Mga partner, teka lang putulin lang natin saglit at nariyan na raw sa Zoom okay. si Yusek Cardema. Ayan, papasokin na natin yan. Sandali partner, si Yossi Cardema, bago natin papasukin, ano rin natin ang ating mga viewers ngayon kasi nga po isa po sa ating segment ngayon ay ang ating mga kasawsawan, yung mga live viewers natin, ma-involve din po sila after po nito kay Yossi Cardema. So pwede sila magbigay ng komento nila. Yes, partner. Yes. Ano ang masasabi ng ating mga nanonood ngayon sa live? Okay, mga partner, yun na nga, mukhang naka-standby na po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Nandiyan na po ba siya? Yes po, sir. Ay, magandang hapon po, Chairman Ronald Cardema. At ako po si Brother Travelers at kasama po namin dito ang mga political vloggers. Sir, kamusta naman po kayo? Na-late lang po ako, sir. May sabpina kasi ako sa DOJ kanina lang. Pumunta pa akong DOJ, sir. Okay. Sir, marami po ang nagtatanong sa atin ngayon kung ano na daw po ang update diyan po dahil kayo po ang nakakuha ng pinakamalaking boto diyan po sa nakaraang election sa mga party list. Ano na po ang status po ng Duterte Youth Party List ngayon? Yan po. Dahil po last week hindi tayo pinroklaman ni na Chairman George Garcia, tayo po ay pumunta sa Korte Suprema para magpetisyon na ideklarang grave abuse of discretion ang ginawa po ng COMELEC. Bakit po grave abuse of discretion? Kasi unang-una, nanalo tayo. At ang trabaho na lang ng COMELEC para sa mga duly elected winners ay gawing duly proclaimed. Di ba po? Tapos sana man lang kung ang sinasabi nila dahil may seryosong kaso na nakapending, napakarami pong may kaso doon.
na nakapending. Kahit nga po yung Kabataan Party List at Gabriela, may pending silang kaso. Kinasuhan sila ng gobyerno ng Pilipinas patungkol sa kanilang mga miyembro na napapatay bilang terorista. Nandiyan yung kay Congresswoman De Lima, may kaso pa sa drugs sa CA. Meron dyan, may kaso sa citizenship. At syempre, yung karamihan dyan, ang kaso, plunder, corruption, malversation of funds. Tayo, napakawalang kwenta po nung kinaso ng Kabataan Party List, pero napili ng COMELEC sa kanilang diskresyon na tayo ang pinakaseryoso sa mga kasong yon, kaya dapat po tayo ang i-hold. Tanong ko lang, Yuse Cardema, no? Ito bang kasong to ay bago? Ngayon lang ba to? Ito ba ay isinampang kaso bago tong 2025 election o matagal na itong kaso na to? Dalawa po yung kaso nila. Yung isa po noong 2019 at yung isa po 2 weeks ago na hindi pa po namin nakikita yung kopya ko nung kaso. Hindi pa kayo napapasagot pero sinuspend na ang inyong proklamasyon. Opo sir, yun po ang nangyari. Chairman Cardema, pwede pong matanong kung ano po ang status ng Duterte Youth o ano po ang status ng disqualification case ngayon ng Duterte Youth Party List sa COMELEC? Yes po, yung kinaso sa atin noong 2019 ng Kabataan Party List, mabanggit ko sa inyo kung ano yung mga klase ng kaso. Una, nag-vote buying daw tayo kasi daw sa isang speech ko, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. So yun yung aking speech, kinuha nila yon at sinabi nila, kinasuhan ako ng vote buying. Sabi ko nga, sa dami-dami ng mga gobernador, congressmen, mayor, na tunay na naglalabas ng pera, bumibili ng boto, ang kaisa-isa pang nakasuhan ng vote buying sa central office, yung talagang walang nilabas kahit piso, pambili ng boto. Nangako lang ng good governance, nakasuhan na kami ng vote buying. Pangalawang kaso ng Kabataan Party List, nag-speech ako noong 2019, sabi ko, pag kami nanalo, dedebatihin namin kayo sa Kongreso hanggang maubos kayo. Ibig ko siyempre sabihin yung parang debate namin ni Jim Paredes o debate namin ni Kaloy Zarate ng Bayan Muna na nung nakita ng mga tao, sila napahiya at yung Bayan Muna natalo na. Ang ginawa ng Kabataan Party List, kinuha yung hanggang maubos kayo, kasi sabi ko hanggang maubos kayo sa Kongreso, nilagyan ng slash, Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the country. Bah. So yun yung pangalawang kaso. Sabi ko nga, kung sino pa na yung kaaway ng teroristang NPA, kami, yung pa yung nakakasuhan ng promoting violence, hindi pa yung talagang NPA, di ba? Sabi ko, ganito ka-twisted ba yung, yung ating sistema sa Pilipinas? Pangatlong kaso nila, ito, napaka-absurd. Pinepetition nila na makansela ang aming rehistro kasi daw hindi kami daw rehistrado. Sabi ko, ano ba naman yun? Paano nangyaring pinapa-cancela nyo yung rehistro namin dahil hindi kami rehistrado? Tapos ang sinasabi nila, ano daw yun? Talagang hindi daw kami rehistrado. Sabi ko, kaaway ko si Rowena Guanzon mula 2019 to 2022. Senior Commissioner ng COMELEC na Mataray. Kung kami hindi rehistrado, nakakita na ng kaaway ko yon at hindi na kami nakatakbo kahit kailan, di ba? Sabi ko, wala akong kaibigan dyan sa COMELEC. Paano ako nirehistro ng COMELEC? So yan po yung tatlong kaso ng Kabataan Party List sa atin. Tapos ang balita ko, yung kaso 2 weeks ago, Kabataan Party List uli, pinasuhan daw tayo ng red tagging. Hindi ko pa nakikita yung kopya ng kaso, pero sabi ko na lang, kasi binabanggit ko yung status ng NTF-ELCAC na kinasuhan sila ng terorismo. Gobyerno ng Pilipinas yung nagkaso, binabanggit ko lang, red tagging ba yun? Red tagging din yung gobyerno sana. Opo. So, yan po yung mga klase ng kaso na napakaseryoso para sa COMELEC kaya tayo hininto yung proklamasyon. Sabi ko nga, ang dami dyan talagang kurakot, mandarambong, hindi Pilipino yung citizenship, may kaso sa drugs, may kaso sa terorismo. Lahat sila na proklama, hindi ganun kaseryoso para sa COMELEC yun. Ang pinakaseryoso, itong 4 na house show na kaso sa Duterte Youth Party List po. Tanong ko lang. Cardema, Bisdak Pilipinas po ito. Yes po, sir.
medyo mainit ho yung kumilik sa Duterte Youth Party List. Naalala ko lang kasi, Chairman, before election, nagtangka po kayong magsampa ng impeachment complaint labang kay President Bongbong Marcos na hindi nga ho tinanggap ng Secretary General ng Kongreso. Di ba kaya ito yung dahilan? At dagdag dyan, kailan po kayo magsasampa muli ng impeachment complaint labang kay President Bongbong Marcos? Itutuloy nyo ba ho ito sa nangyayari sa inyo ngayon? Yes, unang-una po, yung impeachment, pagpa-file ng impeachment, yan ay nasa saligang batas natin. Kasi katulad po dati, tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos sa NYC. Meron pa akong fixed term noon. Nilabag niya yung batas ng NYC law na baka magulat kayo kung sinong may akda ng NYC law, si Congressman Bongbong Marcos, 25 years ago. So, ang kauna-unahang lumabag ng batas na yon ay si Presidente Bongbong Marcos. So, dahil sa paglabag niya ngayon, nalaman ko, hindi pala pwedeng kasuhan ng Presidente ng Pilipinas kahit sa Supreme Court. Ang pwede mo lang i-file against sa isang incumbent na Presidente ay isang impeachment complaint para dun sabihin lahat ng reklamo mo patungkol sa Presidente. So tayo, nagtangka mag-file ng impeachment complaint, hindi na natin sinama yung reklamo natin sa pagkatanggal sa atin na illegal yon. Ang sinite lang po natin, yung damdamin ng milyong-milyong Pilipino, bakit ka nag-surrender ng isang Filipino citizen sa kamay ng mga dayuhan? Kasi ang sabi sa konstitusyon, ang sovereignty ng ating bansa ay nasa taong bayan. Hindi nasa teritoryo. Kasi ang teritoryo minsan lumalawak, minsan lumiliit, minsan may dispute. So nakalagay po sa Constitution, sovereignty resides in the Filipino people. So nung nag-surrender ka ng isang buhay ng isang Pilipino, talagang sinurrender mo ang soberanya ng bansa. So yun po ang sinasabi namin doon sa aming ipa-file sana. Kaya lang ayaw naman tanggapin ng Secretary General kasi daw absent daw siya noon. Dapat daw nandun siya. Chairman Cardima, si partner BMR channel po ito. Mayroon po kasing isang panayam si Vice President Sara Duterte noong kasagsagan ng kampanya. Nabanggit nga po itong pag-file ninyo ng impeachment laban dito kay President Marcos. At may sinabi siya, hindi ko lang maano yung video kung mayroon tayong footage noon, pero kasi nandun din ako mismo, personal, nasabi ni Vice President Sara na parang kung siya daw yata ang magsulat noon para mas maganda. Open ba kayo doon, Chairman Cardiman, na kung sakasakali magre-refile kayo or mag-file kayo ng impeachment, si BP Sara naman ang pagsulatin ninyo ng articles? Well, siyempre, napakalaking karangalan para sa atin yun na mismong si Vice President Sara Duterte ang magda-draft at yun ang ipa-file po natin sa Kongreso. Ang problema na lang po, kung laging a-absent yung Secretary General, edi i-declare nila na hindi pwede i-receive yung dokumento ng gobyerno. Okay. Teka lang, Follow up lang, sir. Follow up lang. Pwede follow up sa tanong ko kanina. Chairman Cardima, yung ano na lang, itutuloy nyo ba ito? Kung itutuloy, kailan po ninyo ito ipa-file? Sa 19th Congress ba o sa 20th Congress na? Yes, nung hindi po natuloy yung ating pagpa-file kasi wala yung taong sinasabi nila yun lang ang pwedeng mag-receive. Ang suggestion sa atin ng ibang mga Duterte supporters, i-file na lang sa opening ng 20th Congress sa SONA. Bakit? Kasi pag final daw natin ngayon, pag biglang nag-session yung Kongreso, may 2 linggo pa kasing session ng Kongreso, at tinakel nila at dinismiss nila, baka daw doon magsimula na yung 1-year ban. Tama ka dyan. Nila, sa opening na lang daw po ng 20th Congress. Okay. Ayan, kaya hindi ka pinapaupo. Okay. Chairman Cardema, at may baka makalimutan lang po, Brother Sabeles po, Danchan. Kasi nabanggit nyo kanina sa inyo pong statement, etong si Raul Manuel, ay nag-file po sila sa inyo ng kaso sa COMELEC ng red tagging. Sir, meron na po ba kayo na previous na kinasuhan po kayo nitong mga makakaliwang grupong ito na sina si Raul Manuel diyan sa korte ng red tagging at ngayon ay pinailang kayo sa COMELEC?
Mukhang nagurguro nalaglag signal. si Sir Cardema kasi ang tanong ko partner kasi ganito eh. Ang sabi kasi ni Chairman Cardema, pinailan sila ng red tagging. May jurisprudence kasi tayong gagamitin dito eh. Mga partner, alam niyo yung jurisprudence na gagamitin natin dito, yung kay Ka Eric at saka kay Dr. Lorraine, na pinailan din sila ng red tagging. Kaya lang doon sa korte. Ito, dahil hindi nanalo yung Ipanaw, mukhang hindi sila pinailan diyan sa Comelec. Hindi na interesado. Hindi na interesado, di ba? Ako naman, mga partner, no, habang hinihintay natin si Jose Cardema. Nandiyan na? Nandiyan na ulit. Bumalik. Mamaya na. Nandiyan na ba? Yusek Cardema, nandiyan na po ba kayo? Yes po, sir. Yun, oo. Sir, kasi pinag-uusapan namin ngayon yung jurisprudence na ginamit ko regarding po doon kay Dr. Lorraine at saka kay Ka Eric na pinailan ito ng mga red tagging sa korte. Ngayon, kayo po ba, sir, ay meron po bang ipinail sa inyo na red tagging din sa korte? At hindi po ba kami nagtatanong lang naman, bakit kaya hindi rin pinailan ng disqualification case nung panahon ng kampanya ang Ipanaw na alam natin na meron ding isinampang kasong red tagging sa kanila, sir? Yes po, una, walang fina-file sa atin sa buong matagal na panahon na nakikipag-away tayo dyan sa mga yan. Wala silang fina-file sa atin. Nag-file lang sila first time po 3 days before election day. So, yun yung isang sinasite ng Comelec sa atin na meron daw nakapending na kaso na final 3 days before election day. Na hanggang ngayon, hindi pa kami nabibigyan ng kopya kaya hindi rin namin masagot. So baka natutuwa silang nakapending yun ng ganon kasi paano namin kokomentan nang hindi kami binibigyan ng kopya. So kaya nagtataka rin po ako sa Comelec, bakit ganyan? Talagang grave abuse of discretion yan. Na talagang gusto nyo talagang pabagalin yung pag-upo or i-disqualify sa pag-upo. Dagdag ko lang partner at Yusek Cardema. Ilan bang kaso ang i-file sa inyo ng Comelec at alin dito sa tingin ninyo yung nag-cause para kayo ay hindi pa agad-agad maiproklama? Kasi 3 po ang nakuha ninyo no? Malaking po ito, malaking bagay po ito na bago po magbukas ang ang 28th Congress, dapat ay naiproklama na kayo. Yes po. Sa tingin ko, napag-isipan na nila yan, matagal na ilang buwan na. Kasi masabi ko sa inyo, yung nag-file sa amin ng kaso noong 2019, ni-raise nila sa Supreme Court yan kasi nga ang tagal sa Comelec. Pag-raise nila sa Supreme Court noong 2020, sinabi lang rin nila kung ano yung sinasabi nila sa Comelec, promoting violence, vote buying, hindi daw rehistrado. Pag-raise nila sa Supreme Court, 3 linggo lang, dinismiss agad sila ng Supreme Court, ganun kabilis. Sabi nila, for lack of basis, case dismissed, gano'n. So, simula po 2020 hanggang 2025, hindi mo na uli narinig yung mga nagkaso na yan. Kasi, una, hindi nila aminin sa Comelec na nag-forum shopping sila, na pupunta silang Supreme Court. Pangalawa, nakakahiya kasi kahit i-disqualify pala kami ng Comelec, nalaman na agad natin kung anong side ng Supreme Court sa mga ganyang klaseng allegation, di ba? Dinidismiss lang nila yan. So hindi na nila uli binanggit ng kalahating dekada yan. Ngayong huling linggo ng Marso, biglang nag-top yung Duterte Party List sa isang survey at pagkatapos ng 5 araw, biglang naglabasan uli ang mga nag-file ng kaso na yan. Sinasabi na, teka, may kaso kami sa'yo. Huwag kang mag-celebrate dyan na number 1 ka. Sabi ko, hindi naman namin kasalanang nag-number 1 kami. Wala naman kaming billboard, wala kaming TV ad. Wala kaming radio ad. Nakikipag-away lang kami sa mga gusto naming ipaglaban sa bansa. Wala kaming gastos na katulad na ibang party list na daang-daang milyon ang ginagastos. So sabi namin, sige, ituloy nyo lang yung kaso nyo at pinapanindigan lang namin yung laban sa mga makakaliwa, laban sa mga nang-aapi kay Pangulong Duterte. Di ayan po ang naging resulta. Sila ang sa kanila nagsaside yung Comelec. Tapos sinuspend muna, dinedelay yung ating proklamasyon na inirereklamo natin sa Supreme Court po ngayon kasi halatang bias, halatang may grave abuse of discretion kasi ang dami namang may kaso
At yung kaso ng iba namin kasamahan, talaga namang pag hindi pa seryoso yon, peki yung citizenship, may kaso sa drugs, sa CA, yun nga kay Franz Castro, na-convict na, pagdadala ng mga bata sa NPA area, tapos meron pa graft and corruption, plunder, terorismo, kinasuhan rin, hindi pala seryoso yon. Ang seryoso itong mga house show na kaso sa amin. Tsaka ako, Yusek Cardema, no, makasabat lang. Yung COMELEC dapat, ang unang pinagtatanggol, kasi COMELEC siya, Commission on Election yung mga boto ng tao. Kasi, babaliwalain mo ba yung 2 milyon mahigit na bumoto sa Duterte Youth para lang pagbigyan itong mga nagsampa, kahit ba ilan niya nagsampa Once na nakaboto na yung tao, 2 milyon yan, hindi po biro yan, hindi po pwedeng baliwalain yan ng COMELEC mismo. Ganito nga po yung naisip ko dyan. Sabi ko, ganito pala yan. Kunyari may nanalo pa lang 50 party list. Pag pala kinasuhan mo yung 50 yan, mula doon sa araw na nanalo sila hanggang bago maproklama, edi wala makakaupo dyan sa 50. Pero may sagot pala yung rules ng COMELEC dyan. Sarili nilang rules election rules. Nakalagay po doon sa Omnibus Election Code at sa rules ng COMELEC, pag merong kaso ang isang entity sa COMELEC at walang final decision, pwedeng maproklama. Ayun. Kaya sabi Yun, naman pala. Pati yung sarili niyong rules. Hindi nyo kinonsider. Ano ba yun? So, wala rin, useless din pala. Chairman Ronald Useless din Cardima. pala yun. Tol, paisa lang, paisa. Sige. Go ahead. Chairman Cardima, napanood ko yung press con mo kamakailan, kapihan yata, yung back-to-back kayo ni Attorney Respicio. Tsaka si Nanawagan ka na dapat mag-resign na si COMELEC Chairman George Garcia. Dapat bang mag-resign na siya? Ano sa tingin ninyo? Una narinig kasi natin si Bongbong Marcos na bigla na lang nung Thursday nanawagan na lahat ng secretary mag-resign. Tapos, inedit ng Malacanang yung panawagan, lahat ng secretary level at heads of agency mag-resign. Ang sinite ng Malacanang, sabi daw ni Pangulong Marcos, sobra daw namumulitika, politicking yung mga secretary at heads of agencies at puro business as usual at yung taong bayan daw galit na. So, ang sinabi natin, nung araw na yon, teka nga, sinong huling head of agency at secretary level ang namulitika bago nagalit si Bongbong Marcos? So sabi ko, ang huling namulitika dyan, si Chairman George Garcia. Bakit? Tapos na yung eleksyon, pinupolitika pa, pati yung resulta ng eleksyon, di ba? Kaya nga po, kung natauhan si Bongbong Marcos, kasi nga natalo kandidato niya Davao, natalo kandidato niya sa Zamboanga, natalo kandidato niya sa Cebu, natalo kandidato niya sa Maynila, ang ibinoto ng mga pulis at sundalo sa local absentee voting, yung top 12 ay yung top 12 ng oposisyon. Ang number 1 na ibinoto ng pulis at sundalo sa local absentee voting na party list, Duterte Youth Party List. Pag tinignan mo yung boto ng OFWs, kahit saan pa yan, Amerika, Canada, UAE, Saudi, Singapore, Hong Kong, England, ang binoto nila yung oposisyon at ang number 1 party list na binoto ng OFWs, Duterte Youth Party List. Kaya baka natauhan Bongbong doon sa resulta ng eleksyon na kahit pala mga sariling nakapaligid sa kanyang pulis at sundalo, sumusunod nga sa kanya, pero ang binoto, lahat ng lumalaban sa kanya. So, natauhan si Bongbong doon sa resulta. Ang problema, nagpakumbaba ng konti yata si Bongbong, pero yung tao niya, yung isa niyang secretary level, pinopolitika pa. Galit na nga sa kanya tao, nakita na nga sa resulta ng eleksyon, yung pang binoto ng taong bayan, ng kanyang mga pulis at sundalo at mga OFWs, pinopolitika pa ni George Garcia. Kaya sabi ko kay George, aba, ikaw ang huling namulitika sa mga heads of agencies bago nagalit si Bongbong, kaya mag-resign ka na rin. Ang sabi ni George, hindi naman ako cabinet level secretary kasi independent ako na head of agency. Ang sabi ko naman, ang pagkakaiba mo lang,
Kaysa dun sa iba, yung iba pwedeng kasuhan sa ombudsman, ikaw through impeachment. Pero panawagan naman ni Bongbong, lahat kayo na namumuliti ka, puro kayo, mahiya naman kayo, mag-resign kayo. Wala namang magagawa yung impeachment court o yung ombudsman kapag ikaw nagkusa mag-resign eh. So wala kang delikatesa, 'di ba? Ayaw mo talaga mag-resign, wala kang tiwala sa sarili mong nag-appoint sa'yo. Kasi baka alam mo na rin na kapag nag-resign ka, kukuhanin yung resignation mo na yun, i-accept yun. Ikaw kasi ang huling namuliti ka sa lahat secretary level bago siya nagalit ng ganyan. Yun. Yun. At ito, last na lang, Chairman, bago kita pakawalan, bibigay sa iba. Itong Kabataan Party List ho kasi, noong proclamation, may pasaring sa inyo yung nominee. Ang sabi, deserve daw ho ninyo na hindi kayo na-proclaim dahil hindi daw kayo totoong representante ng mga kabataan. Ano ba talaga ang meaning ng Duterte Youth para malaman ng sambayanang Pilipino at sino-sino po yung mga nominado po sa Duterte Youth at uupo sa Kongreso? Unang-una po, ang meaning ng Duterte Youth Party List, yung Duterte doon, duty to empower the Republic through the enlightenment of the Youth Yun. Party List. Ibig sabihin, talagang mandato natin o gusto natin i-enlighten ng mga kabataang Pilipino para pag na-enlighten sila, ma-empower ang ating bansa. Bakit? Sino ang nagre-recruit sa ating mga kabataan papunta sa mga makakaliwang grupo at sa NPA? Sino yung kinakasuhan ng TFL, kakat ng gobyerno ng Pilipinas? O baka sabihin, red tagging na naman ako. Kayo yung kinakasuhan, Kabataan Party List, saka Gabriela at yung mga kasamahan nyo eh. Ibig sabihin, may intelligence report at may datos ang buong gobyerno ng Pilipinas laban sa inyo na ang inyong mga miyembro ay napapatay bilang teroristang NPA. So, kung ang sinasabi nila, sila ang tunay na kinatawan ng kabataan at tayo ang hindi, tayo po ang talagang nagpoprotekta sa inyong mga anak at apo para hindi naman ma-recruit ng mga makakaliwang grupo. Bakit? Boss, ang hirap magpalaki ng anak ngayon, di ba? Iaanak mo, aalagaan mo hanggang mag-kinder, babayaran mo yung eskwelahan para maayos yung pagpapalaki sa anak mo, kinder, elementary, high school, college. Tapos pagdating ng koleyo, re-recruitin lang ng mga makakaliwang grupo, hihiwalay na sa'yo, magre-rebelde na. At swerte na lang kung mabuhay pa siya kasi kalimitan na mapatay sa bundok. At pag naman napatay sa bundok, wala na, goodbye na. Hindi rin naaaminin ng mga kasamahan niya makakaliwa na kasamahan nila yung anak mo kasi ayaw nga nilang ma-associate yung pangalan nila sa NPA na napatay, di ba? So yun na ang buhay ng iyong anak o apo o pamangkin pag na-recruit ng mga makakaliwang grupo o ng NPA. Kaya tayo po sa Duterte Youth Party List, talagang sinisikap natin na ang mga kabataang Pilipino ay tumutok sa nation building. Gusto natin either mag-ROTC, mag-training sa disaster preparedness para pag panahon ng sakuna, makatulong sa pamilya at sa barangay at sa bayan, or mag-livelihood training para naman makatulong sa mga nagtatrabahong mga magulang. Yan ang gusto natin, hindi yung mare-recruit lang ng mga makakaliwang grupo. Kaya talagang kaaway po natin yung mga makakaliwa na yan at kinasuhan tayo. Sila naman kinasuhan ng gobyerno, kaya lang hindi patas ang COMELEC dahil sila pinaupo, tayo po hindi pinaupo. Dagdag ko Sino lang. po yung mga nominado? Yung pong tatlong kongresista po. Ang nominees po natin, yung incumbent po, Congresswoman Cardema, galing UP, at si Congressman Berlin Lingwa, galing Philippine National Police Academy, kaklase ng mga tiniente ng Police, Bureau of Fire, Bureau of Jail, at si Congressman Ron Bawalan, galing ng Philippine Military Academy, kaklase ng mga tiniente sa Army, Air Force, Navy. Kaya po ang masabi ko sa inyo, kung dati talagang matindi yung pakikipag-away natin sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso at tayo lang nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot sa gobyerno, isipin nyo, ngayon may kasama pang taga-PMA at PNPA, di talagang dudurugin natin yung mga natitirang makakaliwa dyan sa Kongreso. Ayan. Okay. Galing. Dagdag ko Salamat lang, po, Chairman. Cardema. Dagdag ko lang, Chairman, ang nakikita natin dito, 2019 pa pala ito. Anong petsa na ngayon? 2025 na. Kung sakasakaling magdesisyon sila ng kaso na ikinaso sa iyo,
nung 2019 pa, di ba lalabas ito, mood in academic na? Paano ba yan? Eh yan nga po ang sinasabi natin kasi unang-una, kahit hindi po tayo abogado, kahit lahat na nakikinig sa atin hindi abogado, alam niyong how show yung kaso eh. Isipin mo kasuhan ka ng vote buying kasi pako mo sa taong bayan na lahat ng pera ng inyong opisina iaalay niyo sa kanila. Sa dami ng tunay na naglalabas ng pera para bigyan sa barangay at sa pagka-mayor, pagka-congressman. Walang kaso sila, tayo may kaso ng vote buying sa central office. Tapos yung iba pang kaso na pinapatanggal yung rehistro dahil hindi daw rehistrado. Tapos yung tayo pa nagpo-promote ng violence kahit tayo ang umaaway sa NPA. Kahit po hindi kayo abogado at yung mga nakikinig sa atin hindi abogado, talagang alam yung bobo na lang maniniwala dun eh. Parang na lang to, yung sa mga makakaliwang grupo na ayaw nilang aminin na sila rin yung nag-NPA. Parang ganito rin, ayaw nilang aminin na sobrang bobo nung kanilang argumento. Talagang pinapanindigan nila na na yung kaso nila. So, masabi po natin dyan, ito po, nilalabanan naman natin, kaya lang tong COMELEC, kinatigan sila. Kaya alam natin, may abuso tong COMELEC. Bakit? Kahit naman hindi mo muna i-weigh yung kaso. O, kunyari, ikaw COMELEC, hindi mo muna i-weigh kung talagang hausaw o totoo yung kaso. Pero, ang daming party list na may ibang kaso. So, bakit itong may kasong kung ano man to, hausaw o hindi, bakit ito hindi mo pinapaupo? Bakit yung iba pinapaupo mo? 'Di ba? Meron nga diyan, 'di ba, si Senator Erwin Tulfo. Dinismiss siya ng Commission on Appointments. Okay. Kasi secretary siya ng DSWD, hindi daw siya Pilipino, dinismiss siya. Nung ni-raise sa COMELEC, pasado sa COMELEC. O, 'di ba, sabi ko, ano ba naman tong COMELEC? 'Di ba? Okay. Chairman Cardema, 2 milyon po mahigit ang bumoto po sa inyo. Any last message po sa lahat po ng inyo pong mga supporter na bumoto po sa Duterte Youth Party List na nagbigay po sa inyo ng 3 pwesto diyan po sa Kongreso? Baka may mensahe po kayo sa kanila. Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat sa ating milyong-milyong kababayang Pilipino na nagtitiwala na tayo ang kinatawan na gusto nyong lumaban at makipagdebate sa Kongreso. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga pulis at sundalo at ginawa tayong number 1 nila sa local absentee voting at sa ating mga OFWs na ginawa tayong number 1 sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nagpapasalamat tayo sa lampas 2 milyong Pilipino at para ma-visualize nyo kung gaano karami yun. Yung nag-rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo last year sa Luneta, isama mo pa yung mga nag-rally kay Mayor Rodrigo Duterte noong 2016 sa Luneta, pag pinagsama mo yung napakaraming yon, halos ganun ang bumoto sa atin at nagtitiwala. So tayo ay nagpapasalamat at alam nyo, kung ako na nga lang rin, parang nakakasawa na kasi sobrang dumi ng politika sa ating bansa. Tayo na nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot, tayo ang pinapahirapan, tayo na lumalaban sa vote buying, tayo pa nakakasuhan ng vote buying, tayo na lumalaban sa teroristang NPA, tayo pa ang kinasuhan ng violence, 'di ba? Promoting violence. Pero alam niyo kung ba't kami hindi tumitigil? Kahit wala kaming pondo sa Kongreso, dahil kami ay naaawa sa milyong-milyong Pilipino na ang tinitingnan na lang na pag-asa ay si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte at ang kanilang hangad na tunay na pagbabago. Pag tayo hindi pa nanindigan at nakipaglaban, pag tayo bumalingbing pa kasama ng mga kurakot sa Kongreso, ano nang pag-asa ng bansang ito? Nakakaawa na, napakaraming kriminal, durugista, terorista, rapist, kidnapper na nambibiktima. Sinong kinakasuhan ng NBI at DOJ? Katulad ngayon, ako, tsaka si Vice President Sara Duterte, kami kinakasuhan. Pero yung mga tunay na heinous criminals, ayan, pag-alagala lang, binibiktima ang ordinaryong Pilipino. Kaya po, salamat po sa inyong tiwala. Hindi namin kayo papabayaan. Kami po ay nandito para yung tunay na boses sa gobyerno, handang lumaban, handang manindigan, hindi babalingbing sa inyo, sa ating mga tropa ng gobyerno, sa Pangulong Duterte at sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Yes, maraming salamat. Yes. Maraming salamat po, Yusek Cardema. Mabuhay po kayo.
Maraming Nakakabitin- salamat. Thank you po, sir. Nakakabitin God naman bless ang po. Thank you po. talakayan. Oo, Maraming ganda, salamat eh, no? Yossi Cardema dahil napagbigyan nyo kami sa aming pilot episode at kayo ang kauna-unahan namin ditong naging guest. Hindi pa ito Salamat po, sir. Sa uulitin, sa uulitin. Chairman Ronald Cardema, hindi pa ito ang huli ha. Oo, actually, mga partner, naalala mo, BMR, ha? Pero, bago lang yan. Pahabol na lang sa Yossi Cardema. Ano ba tayo? Talagang makakaupo rin man talaga tayo. Makakaupo tayo, sir, kasi Very good. hindi pa upuin ng Okay. ibinoto ng milyong-milyong Pilipino dahil lang sa 7 tao sa COMELEC na namumulitika, di ba? Tama, Kita tama. ng mga pulis, sundalo, na kanilang pinoproteksyon ang demokrasya ng bansa, tapos tatarantaduhin lang ng ilang tao. Siyempre, hindi papayag ang ating mga kababayang Pilipino sa ganyang pamamalakad sa gobyerno. Alright, Okay. ayos. Ayun. Salamat, Salamat, sir. Mabuhay. Yossi Cardema. Maraming salamat po. At sa grupo po Salamat namin po, sa sir. Tirador. God bless po. Ingat kayo, Yossi. Yan, Bimar, ang ating- Bimar, Yung yung tanong mo, Nantol. huwag kang mag-alala, pag hindi pa uupuin si Yosik, tatayo tayo. Anyway, mga kababayan at mga Pwede, kapartners, pwede. ano? Oo. Mga Pwede. kapartners, ito, mait na usapin, kapapasok lang, ano? Oo. Pag-usapan natin naman itong good news na ito. Sa mga good vibes naman tayo, mga kapartner, ha? Sige nga, oo. Cebu Governor-elect Pam Barrio 4, kinilala ang KOJC na pinangunahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na tumulong sa kanyang manalo sa pagka-gobernador. Ang sabi po ni Gobernadora ay organized rallies in Cebu and attended and one sa Liwasang Bonifacio. 3 gabi kami doon ng mga taga-PDP laban na pag-usapan doon if I should run as governor and that they will bring it up with PRRD Baricuatro revealed. Instrumento ang KOJC. Bakit ako tumakbo? I mostly join rallies in Cebu with KOJC, so whenever there are rallies, I made sure that I am there to promote Pastor and the rest of the Duterte's candidate, she said. But Baricuatro thank the KOJC for the support in the electoral bid. So I would like to thank the Team Cebu. So doon ko nakita gaano nila kamahal si Pastor. Mga kapartner. Ayun, Yan ang okay, no, Ang ng mga galing. politiko na hindi tumatanaw talaga ng tuna ng utang na loob. At pinatunayan nila, partner, na talagang ito talaga yung masasabi natin na ang pagtitiwala nila kay Pastor nando doon at nakita nila yung suporta ng mga taga-KOJC. Meron akong kilala mga politiko, putya, natulungan at lahat. Nako. No? Natulungan at lahat. Hindi, ito, partner. Easy. Hindi, sandali, partner. Marinig tayo ni Pastor. May nakita ako. Alam mo, kung makapunta ka doon Hindi sa lang may pastor, pati ng mga Duterte, di ba? kung makapunta ka doon sa sa loob ng isang studio doon sa Davao, may maraming picture doon na mga politiko, na mga natulungan ni Pastor. Isa na dyan yung isang kilala ngayon na tinulungan niya na nung 2016 pa lang hanggang nung nakaraang halalan. Tapos ito pa ginawa kay Pastor. Actually, mga Diba? kapartner, Tol, nakikinig ka ba, Tol? Kumusta ka na, Tol? Actually, dito nga ako nahiwagaan kung papaano at saan humuhugot si Pastor Kibuloy ng kanyang tatag. Dahil nga sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok sa kanyang buhay na dumarating, nakukuha pa niyang makatulong at magsilbing inspirasyon sa karamihan sa atin sa taong bayan. At ito pa, dagdag ko lang mga kapartner. At hindi tumitigil yung tulong niya ngayon. Yes, ha? no? Tuloy-tuloy. Yung Cebu, ito yung parang make or break. Katunayan, dyan nga po nakafocus ang alyansa. So, Pastor, ayon nga sa iyong slogan noon, tatag lang. Kaya, Tatag lang. dyan, ewan ko kung... Partner, dadagdag lang ako doon sa sinasabi ni Gobernador Pam Baricuatro, yung pagpapasalamat niya sa Kingdom of Jesus Christ. Talagang dapat magpasalamat ka, Gobernador Pam Baricuatro, sa KOJC. Kasi saksi talaga ako dyan, mga partner. Oo. Noong pangangampanya sa Cebu, dahil doon ako pinapadala ni Pastor Kibuloy bilang isang representante niya, mantakin mo every time kami nangangampanya, so, humaharap sa maraming tao, mga Cebuano,
Hindi po namin yan kinakalimutan sa Gobernador Pambaric 4 na isigaw, kahit na sa aming mga motorcade doon sa Sugbo na mga 353 kilometers ang Talaga? namin, motorcade doon ha. Mahaba naman. Sinisigaw namin Pambaric 4. Kaya mabuhay ka po, Gobernador Pambaric 4, sa pagpapasalamat kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Mabuhay po kayo. Thank you so much po sa inyo. Ayun. Ayun, at idagdag ko lang mga partner, kasi doon nakaraan, isa patunay ito na nagpapatuloy ang gawain na ayusin natin ang Pilipinas. Nung nakaraan mga partner, halos tayo ang nakasaksi tayo kung papaano ang ginawa ni Pastor sa pagki-clean up drive, diyan sa mga tree planting, na alam nyo, hindi lang dahil sabi nila dahil tatakbo ito, hindi. Matagal na. Matagal. At ito, itutuloy pa. Correct. Itong nasimula na ayusin natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga tree planting. Ako nga plano kong palagyan ng tree planting yung sa Bicol. Plano talagang willing ako dyan. At yung paglilinis dyan, ano masasabi niya, partner? Dahil tayo nakasama tayo. Nakasama Nga pala, tayo rin. tayong Nakasama apat. tayong lahat. Hiningal nga si Badong doon sa paakyat sa Pangga. Arayat yan, Nakasama arayat. ko hanggang doon lang sa baba. Arayat yung bangga. Alala ko. Hindi kami na kinaya. Wala Hindi kinaya umakyat eh. Oo. Alam mo mga partner, si Pastor Kibuloy, ito yung magaling na senador na hindi natin naging senador. Ayun. Yun. Nasayang. Hindi naman sa ayaw, kaya lang ang gobyerno ang may ayaw. Kasi ako, aaminin ko sa naging election, sinabi natalo si Pastor. Pero kaduda-duda yung boto na overvote. Overvote na 17 million. Almost 18 million. Saan napunta yung mga yon? Ibig sabihin, di ba? Ako, partner, saksi ako eh. Nung araw ng botohan mismo eh. Umiikot ako sa mga presinto. Ako nagtatanong-tanong lang naman. Pero ang Duterte talaga, mga partner. Bot street talaga. Lalo na Mindanao. Tapos nagtataka ako bakit ganun. Ayun nga, Ayan. si Rowena Guanzon, matagal ng commissioner yan. No? Alam niyo yung datos ni Rowena Guanzon, mula 2010 hanggang 2022, 1.5 to 2.5 million lang ang overvotes. Ngayon, 17 million mahigit. Grabe, no? Layo. 30%. Mga partner, pero bago tayo magpalawig, pasalamatan muna natin ang ating butihing pastor, Pastor Apollo Kibuloy, yan. sa napakalaking pribilehyo. Isang palakpak naman, partner. Isang palakpakan naman tayo mga kabayan. Dahil ito po ay isang napakalaking pribilehyo na pinagsama-sama niya po kaming mga political vloggers. Nandyan si Brother Travelers, Badong Aratilis, si partner Kapiel, Bisdak Pilipinas, ayan, at si BMR. Isipin nyo, dahil po sa isang Pastor partner. Apollo Kibuloy na pagsama-sama niya kami sa isang programa. Pastor, maraming salamat po. Mantakin mo yan, partner, kahit nandito ako sa Mindanao, nakasali pa rin ako sa inyo. Ganun talaga kagaling. Believe talaga ako sa Isiminay. Oo, talaga naman. Layo ko, nasa Mindanao ako, nandito ako, nakasali sa inyo. Speaking partner, Maraming salamat, Pastor. speaking sa believe ka sa Isiminay at kay Pastor, ako humahanga ako kasi nga hindi yung yung programa na ginawa ni Pastor ay hindi yung ningas kugon kung tawagin, kundi ito po ay tuloy-tuloy pa rin kahit hindi po siya pinalad. Sabi nga ng karamihan, ang Duterte ang the best mga senatoriables or senators na we never had. So, bagay, hindi pa po ito tapos ang lahat. Pero partner, bago tayo magpalaot siguro at bago tayo magtapos, di ba, yung mayroon tayong usapan tungkol sa mga kasawsawan, baka mayroon po tayong mga text, mga comment dyan. Meron ba dyan? Tayong bibigyan ng... Meron, ang dami, partner, ang dami. Mukhang naubos ang oras natin, partner. sayang ang bubuo. Excited tayo lahat. Excited tayo lahat. Ang ganda eh. Magbasa muna tayo ng mga Hindi, komento, mukhang naubos na yung oras natin, partner. Mukhang naubos yung oras. Actually, mo. partner, overtime tayo ngayon. Overtime tayo. Kasi nga, Overtime tayo. medyo- So,
ano na lang, abangan na lang nila sa mga susunod na araw, mga Tsaka, partner. pinagsama-sama nyo ba naman yung mga madadaldal na tao? Si Badong pa lang, wala na eh. Anyway, again, uulitin ko, at bago tayo magtapos, sa ating lahat to ng mga nanonood ngayon sa live sa YouTube channel, kung may Facebook na, ay wag nyo hong kakalimutan, mag-subscribe po, mga kabayan, DZAR 1026, ano lagi ba? Sunshine Radio? SMNI, ito is DZAR SMNI Radio. Sunshine Radio 1026. Yan po ang i-subscribe ninyo, mga kababayan. At again, Diyan lang po tayo mapapanood. again, mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat sa grupo po namin, kay Pastor, at sa lahat po ng staff, kay Sir Admar, Ma'am Hana, Sa production. Ma'am Claire, Production. Oo. At sa lahat ng production po namin, ako po nagpapasalamat sa inyo. Personal po. Yung mga partner namin. Iba yun si Atty. Claire, ha? Iba yun. Go ahead, partner. Ayan. Mga kapartner, at dito po sa pamunuan ng SMNI, VMR Channel, isa pong walang kakwenta-kwentang vlogger, sausawero, pero pinagbigyan po tayo makapiling ang mga kilalang komentarista at mga batikang political vloggers, kasama ni Pambansang Loyal, Pambansang Badong Marites. Aratiles, at Brothers Travelers, at syempre ang aking partner ko na ito, si Bisdak Pilipinas, Ayan, noong paman. oo. At maraming salamat, Pastor. Maraming salamat sa Diyos at sa lahat po ng bumubuo ng SMNI DZER 1026. Ihabol ko lang, partner, may nakita akong comment. Ito ba ay araw-araw? Yes po, araw-araw po ito. Monday to Friday, 2 to 3 in the afternoon. Okay, bukas po ang mapapanood nyo ay si Brothers Travelers at saka si BMR. Hingi po kami muna ng dispensa sa mga tagapanood namin, lalo na yung mga kulto ni Digong. Pasensya na kayo kung hindi kami nakapagbasa ng mga komento. Hayaan nyo po, sisikapin namin mula bukas. Yan. Makakapagbasa na po kami. Pasensya na, talagang sabik lang sa pilot episode. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang political analyst ng bayan, Badong Aratiles po. Ang political vlogger na marites ng Pambansang Loyal. Ako naman, mga partner, ang gagaling talaga ninyo. Naka-jacket pa kayo. Ako naka-t-shirt dyan eh. Mainit na dyan sa'yo. Pupunta ng kasal, ako pupunta ng lamay eh. Malamig kasi dito, malamig. Malamig dito. Okay. Ito sa mga kapartner, sa mga subscribers ko po, sa Bisdak Pilipinas, baka nagtataka po kayo na hindi na po ako nagla-live. Mapapanood nyo na po ako ng live dito po sa DZAR 1026 SMNI Radio Birada Aguila ho. Kasi hindi na po ako nagla-live sa channel ko, nag-upload na lang. Sa mga subscribers ko po, mga moderators, Yan. kung gusto nyo pa rin ako mapanood ng live, tumutok po kayo dito. Araw-araw po ito. Bibira kami ng bibira para sa inyo. Maraming salamat po, Pastor Apollo Siki Buloy, sa pagbibigay ng pagkakataong makasama ang mga magagaling na mga political vloggers ngayon. Kagaya ni VMR na noon na walang kwenta, ngayon may kwenta na yan. Kasama na namin. Maraming salamat, SMNI. Maraming salamat, Ma'am Claire. Hindi to si Atty. Claire, basta Hindi, Ma'am iba yan. Ibang Anti-Claire to. Maganda yan, partner. Magandang Anti-Claire. Mabait. yan, hindi yan. Dito, Kahit ate wala pa po lang, ako ate. dyan sa studio, wala ako sa Maynila, nasa Mindanao, nabigyan nyo pa rin po ako ng pagkakataong makasama dito sa pilot episode ng Birada Aguila. Yun. At mga partner, susunod na mga kabayan at yung mga nakapanood sa atin sa live ngayon, susunod na po ang programa po, Makialam with ka-partner Admar Villalando. Kami po ang inyong naging host ngayon sa Birada at asahan nyo. At marami pa po tayong pag-uusapan dito at bibirahin. Mga kabayan, sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Muling samahan ang Brigada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito lamang sa DZAR Sunshine Radio.